Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating daily morning devotional. It's May 7, entitled An Audience with the Most High. Sa ating key text sa 1 Thessalonians 2 verse 13, it says, "For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe." So, sa punto pong ito, nakikita natin, pinapalalahanan tayo na kinakailangan tayong magpasalamat sa Diyos na walang pag-aalinlangan, na walang tigil, dahil tayo nakatanggap ng salita ng Diyos na ating narinig mula sa Kanya. At hindi ito tinanggap natin na salita ng tao, kundi ito ay katotohanan na salita ng Diyos na ito'y kumikilos ng napaka ito'y nagkumikilos sa ating mga puso, lalo na sa mga taong nananampalataya. The Bible is God's voice speaking to us just as surely as though we could hear Him with our ears. The word of the living God is not merely written but spoken. Do we receive the Bible as the oracle of God? So, ang salita ng Diyos, ang kanyang boses sa Biblia, ay nagsasalita sa atin na ito'y tunay na ating narinig sa ating mga tenga. Ang salita ng buhay na Diyos ay nasusulat na ayon sa kanyang sinasabi. Atin po bang tatanggapin ang salita ng Diyos bilang orakulo ng Diyos? If we realize the importance of this word, with what awe would we open it, and with what earnestness would we research its precepts? The reading and contemplating of the scriptures would be regarded as an audience with the Most High. At kapag napagtanto natin kung gaano kaimportante ang salita ng Diyos, ating maunawaan, ating mabubuksan ang ating kaisipan, at may kasigasigan na tayong pag-aralan ang mga prinsipyo ng kasulatan. At habang ating itong binabasa, ating marirealize sa ating buhay na ang kasulatan ay ito'y nagbibigay ng kaganahan, ng kasiglahan sa mga audience o mga tao o mga audience na makalangit o sa mga anghel sa mga langit. God's word is a message to us to be obeyed, a volume to be perused diligently, and with a spirit willing to take in the truths written for the admonition of those upon whom the ends of the world are come. It must not be neglected for any other book. When we open the Bible, let us compare our lives with its requirements, measuring our character by the great moral standard of righteousness. Ang salita ng Diyos ay ang mensahe, lalo na kapag sinusunod natin ito'y nagpapalakas at nagbibigay kasiglahan sa mga mahihina. Ang Espiritu ay handang ipagkaloob sa atin ang mga salita, ang mga katotohanan na nasusulat na naaayon sa kanyang kalooban. At hindi natin kailangan nakalimutan na basahin ito. Ating buksan ang ating mga Biblia at we need to compare upang ito'y magbigay sa atin ng buhay tungo sa buhay, at ang ating mga karakter ay mapatunayan ba na kung ito'y nauugnay sa banal na katangian ng ating Panginoong Hesus. The life of Christ that gives life to the world is in His Word. It was by His Word that Jesus healed disease and cast out demons. By His Word, He stilled the sea and raised the dead, and the people bore witness that His Word was with power. So, ang buhay ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng buhay sa mundong ito at ang kanyang mga salita. At ang salita ni Jesus ay nagpapagaling ng mga karamdaman at nagtatanggal ng mga demonyo sa ating paligid. At sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay nagpapahinto ng bagyo at nagpapabangon ng mga patay. At ang mga tao ay kinakailangan na maging saksi sa salita ng Diyos na may kapangyarihan. He spoke the word of God as He had spoken to all the prophets and teachers of the Old Testament. The whole Bible is a manifestation of Christ. It is our source of power. So ito po ay sinalita ng Diyos at pinagkaloob niya sa atin sa mga propeta at guro sa lumang tipan. At ang buong kasulatan ay minamanifest sa Panginoon. Ito yung source ng kapangyarihan. As our physical life is sustained by food, so our spiritual life is sustained by the Word of God, as we must eat for ourselves in order to receive nourishment
So we must receive the word for ourselves. We are not to obtain it merely through the medium of another mind. So sa ating physical na buhay, nagsusustain po tayo ng pagkain para para magka-enerhiya tayo, para magkaroon tayo ng lakas. At the same time, sa ating spiritual life, kinakailangan na masustenar tayo ng mga salita ng Diyos upang ito'y patuloy na sumagana at maging masigla. At habang tayo kumakain sa ating mga sarili at tumatanggap ng mga nourishment na nagmumula sa kapangyarihan at katotohanan, atin pong tinatanggap ang salita ng Diyos bilang atin, at ang kanyang pangako ay mas magiging matibay sa ating pangunawa at ating malalaman at ating mas mauunawaan ang mga bagay na ito. Yes, the Word of God is the bread of life. It gives immortal vigor to the soul, perfecting the experience and bringing joys that will abide forever. So tunay nga na ang salita ng Diyos ang siyang tinapay ng buhay na nagbibigay ng kasiglahan sa mga tao at nagbibigay ng kasigasigan sa kaluluwa. Magiging perpekto po ang ating mga karanasan at magkakaloob ito ng kagalakan sa mga tao. At siya ay mananahan sa atin magpakailanman. Kaya sa umagang ito, binibigyan tayo ng pahiwatig ng Panginoon na habang ating ginagampanan ang kanyang kalooban, ay ang buong langit ay tinitingnan nila tayo at ang ating mga audience sa bawat hakbang ng ating paglago bilang mga Kristiyano ay patuloy na lumalago until na hanggang sa perpektong araw. At ang buong langit ang siyang ating tagapagmasid. Babaguhin po tayo ng ating Panginoon kung iaalay lamang po natin ang ating buong buhay. Ang salita ng Diyos ang siyang tinapay ng buhay at kailangan itong ating kainin at ating mas maunawaan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.